Sinisimulan natin ang ating kwento sa isang maginhawang maliit na flower shop sa gitna ng lungsod. Ang harap ng tindahan ay puno ng napakaraming magagandang ayos ng mga bulaklak na nakadisplay, nagbibigay ng tahimik at maaliwalas na tanawin ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Ngunit mula sa loob ng shop ay maririnig ang boses ng isang binatang nagrereklamo, isang tunog na tila hindi akma sa payapang paligid. Ibinaba niya ang kanyang mukha kasama ang kanyang buhok na may bahagyang asul na kulay sa isa sa kanyang mga libro, tila handa ng sumuko sa kanyang mga pangarap sa pag-aaral. Ngunit hindi mo rin naman siya masisisi, ang pagiging napapalibutan ng sandamakmak na mga aklat ay sapat na para umikot ang ulo ng kahit sino, lalo na kung hindi mo naman talaga gusto ang mag-aral. Pinagmamasdan siya ng kanyang ina na parang lawin. Alam nitong tamad na naman ang anak niyang si Rascal matapos lamang ang 5 minutong pagbubuklat ng libro. Pagkatapos pang busugin ang sarili sa pagkain, hindi talaga niya panadadali ang buhay ng kanyang ina. Kinukumpara pa nga siya nito kay Xiaoling, ang anak ni Auntie Wong na nag-aaral pa sa karagdagang klase ng 2 oras tuwing tanghali. Kung tutuusin, isa siyang tamad kumpara sa batang iyon. Kaya naman nagpa siya ang ina na makipagkasundo kung talagang hindi niya kayang magbasa ng mga pahina, maaari muna siyang tumulong na isabit ang mga basket ng bulaklak sa mga estante ng tindahan. Ngunit pinaalalahanan siya nito siguraduhing mahigpit ang pagkakatali ng mga lubid dahil mas madali na itong maputol ngayon. Malakas ang hangin sa lungsod nitong mga nakaraang araw, kaya dapat ay siguraduhing matibay ang pagkakatali. Kahit ano pa man ang gawaing ito, mas mabuti na ito kaysa sa paglubog ng ulo sa mga aklat. Ang mga nakasabit na halaman ay mga uri na halos walang kailangang alagaan, kaunting tubig at sikat ng araw lang ang kailangan, pero palaging iginiit ng kanyang ina na palitan paminsan-minsan ang pwesto ng mga ito. Habang nakatitig siya sa paso, hindi niya napigil ang mag-isip, sana halaman na lang siya ang mga halaman kasi wala namang ginagawa kundi magpa-araw, uminom ng tubig at lumago, isang buhay na tamad, payapa at walang alalahanin. Kahit na siya na nga ang gumagamit ng mataas na hagdang ladder, pero mas nag-aalala pa rin ang kanyang ina sa mga halaman kaysa sa sariling anak. Ayon pa rito, mali raw ang paraan niya ng pagkakabit, mas mabuti pa raw na siya na lang ang gumawa. Pagkatapos noon, sumunod ang kakilakilabot na kapangyarihan na taglay ng lahat ng ina, ang walang katapusang pangungulit at pang-aasar na kayang magparamdam ng matinding hiya at pagkukulang sa anak. Sinabi pa ng ina na kahit maging halaman man daw siya balang araw, tamad pa rin siya. Ang kasiglahan ng lungsod ay tila isang kaaya-ayang pagbabago kumpara sa gulong dulot ng teroristang ina sa flower shop. Ang paulit-ulit na pangangaral nito ay palaging nagdudulot ng matinding sakit ng ulo sa binata, kaya ngayon, naglalakad siya sa mga kalye ng lungsod habang malamyang humihikab, pagod at walang gana. Habang walang gana niyang binabasa ang isa pang libro, hindi pa rin niya maintindihan kung saan kinukuha ng kanyang ina ang napakaraming salitang sinasambit nito kapag nagsimula na itong mang-aral, parang makinang hindi mapigilan sa kakadaldal. O marahil, dahil may-ari ito ng isang flower shop, mas bagay yata ang ihambing sa isang pea shooter mula sa Plants vs. Zombies. Habang abala siyang iniisip kung anong klase ng karakter sa laro ang bagay sa kanyang ina, may isang malaking pangyayari ang paparating, dala ng malakas na hangin ng lungsod. Isang paso na mukhang kakaibang Venus flytrap ang tinangay ng hangin at ngayon ay mabilis na bumabagsak papunta sa kanyang ulo, dala ang buong puwersa ng grabidad. Ngunit dahil sa sobrang pagkabagot, katamaran at pagod ni, hindi man lang niya napansin ang nalalapit na sakuna. Isang saglit lang ang pagitan, kanina'y isang karaniwang estudyanteng may karaniwang buhay lang ang ating bida. At sa susunod na segundo, ang dugo mula sa kanyang bungo ay tumalsik sa semento ng kalsada, humalo sa alikabok, lupa, halaman, at basag na paso. Ang mga taong naglalakad sa gilid ng daan ay napatigil sa gulat. Hindi nila inasahan na makakakita sila ng ganitong karumal-dumal na eksena habang papunta lang sila sa trabaho, paaralan o kung saan man sila patungo. Isang estudyante lang ang tinamaan ng isang paso ng bulaklak at ang dugong kumalat sa bangkita ay isang nakakapangilabot na tanawin. Sa nagliliwanag at nanginginig niyang isipan, malabo niyang naisip ang isang marangyang hapunan, kumpletong putahe mula karne, gulay, hanggang dessert. Naalala niyang magkasama silang kumakain ng kanyang ina at ama at pinuri pa niya ang laging masarap na luto ng kanyang ina. Sabik niyang sinubo ang kanin gaya ng dapat sa bawat kainan, ngunit kakaiba ang lasa ng puting kanin na iyon. Nang mag-zoom out siya mula sa kanyang imahinasyon, biglang nawala ang kanyang mga magulang, at ang masarap na hapunan ay napalitan ng mga pinggang puno ng maruruming lupa. Nakaramdam siya ng pagdududa na baka niloloko lang siya ng kanyang isipan at paningin. Pagmulat niya, nasa isang lugar siyang hindi pamilyar, madilim at kakaiba ang amoy, pero sa di maipaliwanag na dahilan ay kaaya-aya ito ang nakapagtataka pa, para bang nakatali ang kanyang mga braso at binti. Habang pinagmamasdan pa niya ang paligid na tila walang laman,
Napansin niya ang isang bagay na berde sa gilid, at may liwanag na nagmumula sa itaas na isip niyang subukang gumalaw papunta roon upang makita ng mas malinaw ang ilaw. At nang magawa niya ito, pakiramdam niya ay para siyang napalaya, parang ipinanganak muli sa mundo. Ramdam niya ang hangin, ang liwanag, at ang init ng araw, at ganun nga ang nangyari dahil literal siyang sumibol mula sa lupa. Ang isang usbong ng halaman ay bumaon sa lupa at sumibol upang maligo sa banayad na liwanag ng araw sa itaas. Gusto sana niyang panasa ng pawis sa kanyang noo, bagaman sa totoo lang, wala naman siyang maramdaman na kahit anong kilay o noo. Matapos tuluyang makaalpas mula sa kadiliman, nakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, napansin niyang may kakaiba sa sitwasyong kinasasadlakan niya. Nang tumingin siya sa gilid, gusto sana niyang igalaw ang kanyang braso upang mahawakan ang kanyang mukha. Ngunit ang nakita niya ay isang dahon na nakakabit sa isang mahaba at payat na tangkay. Ngayon na nakikita na niya ang kabuuan ng kanyang katawan, masasabi niyang sobrang iba na siya kaysa dati, parehong itsura at pakiramdam. At hindi lang yun, napagtanto niyang nasa gitna siya ng mahiwagang kakahuyan na puno ng mga halaman at nilalang na tila galing sa isang pantasya. Hindi niya inaasahan ang lahat ng ito, at tila nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ang mainit at masustansyang sikat ng araw ay tumatama sa kanya, asabay ng iba pang mga umuusbong na halaman sa paligid. Isang bagay lang ang sigurado, sa kung anong paraan, nagbago siya at naging isang maliit na halaman. Ang ideya ay sobrang katawa-tawa, kaya't ayaw pa rin ang isip niyang paniwalaan na totoo ito. Marahil ay nananaginip lang siya o guni-guni lamang ito. Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Naaalala niyang kumain siya ng tanghalian, pumasok sa paaralan, at pagkatapos ay tinamaan ng paso ng bulaklak na nahulog mula sa kung anong napakataas na lanit. Nakakatawang isipin dahil ilang sandali lang bago yun nagrereklamo pa siya tungkol sa pag-aalaga ng mga halaman ng kanyang ina, mga nakasabit na paso ng bulaklak. Ang tanging inaasahan niya ay hindi siya namatay sa ganoong kaiyahiyang paraan sa gitna ng dagsa ng tao sa tanghaling tapat. Masyado yung nakakahiya. Kung tutuusin ngayon, unti-unti na niyang sinisimulang paniwalaan na talagang nagkatawang halaman siya, isang maliit at bagong usbong na halaman. Naalala niyang ilang oras lang ang nakalipas, nagrereklamo siya tungkol sa kanyang pag-aaral, at basta na lang nagbiro na sana maging halaman na lang siya, isang tamad na halaman na namumuhay ng payapa at komportable. Kaya marahil ito na nga iyon ang kasagutan sa kanyang biro, o marahil isang bangungot na natupad. Ang Diyos o kung sino man ang may kontrol sa mundong ito, ay tila masyadong seryoso at literal sa pagdinig ng kanyang mga salita. Nagpapatumpik-tumpik noon pa man, pero ngayon mukhang sobrang literal ng pagkakaintindi ng Diyos sa kanyang biro. Wala na siyang magawa kundi umiyak at magmakaawa na maibalik siya sa dati niyang anyo at buhay. Habang nilalabas niya ang lahat ng drama sa katawan niya, bigla niyang naalala ang isang napakahalagang bagay, isang posibleng game changer sa sitwasyong ito. Sa mga web novel at manhwa, karaniwan na ang mga pangunahing karakter na nagre-reincarnate ay nakatatanggap ng kani-kanilang system, at unti-unting nagiging Diyos na may mga sobrang lakas na kakayahan. Kung ganoon, nasaan ang kanyang up system? Bakit wala man lang kahit isang tunog ng notification? Dahil sa pagkadismaya, sumigaw siya ng paulit-ulit. Tinatawag ang sistemang hindi naman dumarating ang mga halaman sa paligid. Mga sabay niyang umusbong ay tila tinitingnan siya na parang isang baliw. Pagkalipas ng isang linggo, tahimik na lang siyang tinanggap na niya ang posibilidad na baka wala talagang system. Matapos niyang ibuhos ang lahat ng puso at kaluluwa sa walang tigil na pagtawag dito, napagtanto niyang baka isa lang talaga siyang ordinaryong halaman, isinumpang mamuhay ng karaniwang buhay. Ang magandang balita, hindi naman siya basta damo. Ang masamang balita, dati siyang batang malusog na lalaki na ngayon ay muling isinilang bilang isang kakaibang bulaklak. Buti na lang napadpad siya sa maganda at matabang lupang itim, puno ng sustansya, may kaaya-ayang halimuyak, at sa di maipaliwanag na dahilan, tila masarap sa pakiramdam. Ramdam niya na kaya niyang lumago ng maayos sa ganitong kapaligiran. Ang nakakaasar lang, medyo masikip dito, parang gifted class sa dati niyang mundo kung saan lahat ay nagsisikap na mauna at manguna. At ang kapaligiran may hindi kanais-nais na pangyayari na magaganap. Ang sikat ng araw ay nawala, hindi naman maulap o ano pa man malinaw ang langit. Ngunit ang problema, ang mga bulaklak na tumutubo sa paligid niya ay sumiksik sa lupa, lumaki hanggang sa natakpan ng buong kalangitan. Nakakainis dahil lahat naman sila ay mga halaman na dapat ay nagpapahinga lang.
Para bang paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ang pamilyar na eksena sa dati niyang paaralan kung saan lahat ay sobrang sabik na magpakitang gilas. Ngayong pagkakataon hindi niya hahayaan na ang mga show-offs na ito ay kunin ang kanyang liwanag ng araw, magpapalakas loob siya at ipagpapatuloy ang kanyang sunbathing nang walang istorbo. Matapos niyang magtagumpay sa matinding pagsusumikap, binuksan niya ang kanyang mga mata sa maliwanag na mundo na unti-unti niyang minahal sa nakaraang linggo. Agad na gamaan ang kanyang pakiramdam nang maramdaman at makita niya ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat o sa kanyang mga talulot at dahon at iba pang bahagi ng kanyang halaman. Ngayon ay isang araw ng kakaibang pangyayari. Habang nakatayo siya ng bahagya sa itaas ng iba pang mga halaman para masilayan ang araw, may napansin siyang uri ng hayop na palapit ng palapit sa taniman ng bulaklak. Ang damdam na siya ay nakakita ng isang marilag na alpaka at tinawag itong ligaw na kabayo sa kanyang nakaraang buhay. Sobrang abala ang kanyang mama at papa sa trabaho kaya hindi nila siya nadala kahit isang beses sa zoo. Kaya ito na ang kanyang unang pagkakataon na makita ang isang mahiwagang nilalang at hindi ito nagkulang sa kanyang inaasahan. Ang tinaguriang ligaw na kabayo ay cute naman sa sarili nitong paraan. Ngunit siya ay huminto bigla nang maalala ang isang simpleng katotohanan: kumakain pala ang mga ganitong nilalang ng damo. At maaaring may mundo kung saan ang apat na paa na hayop ay palapit ng palapit para kumagit sa kanya. Nang bamuka ang bibig ng alpaka at lumipad ang laway nito sa paligid, naramdaman niya na ang kanyang bangungot ay posibleng nagaganap sa kasalukuyan. Desperado siyang nagtakip sa sarili, ayaw pang mamatay. Ngunit nang magsimulang paikutin ng dila ng hayop ang mga tangkay na matatag na nakabaon sa lupa, sa kabutihang palad hindi siya tinamaan. Ang marilag na alpaka ay tumingin lamang sa kanya na parang may alam, habang tahimik na umunguya sa mga bulaklak. Nang umikot ito at umalis, na iwan siyang nag-iisa, ang lonesome flower sa dating masiglang taniman. Sa kabutihang palad, ang apat na paa na hayop ay kinuha lamang ang isang kalahating dumi na iniwan ng hayop. Tila hindi siya ang napiling ulam ng alpaka, ngunit bago tuluyang umalis at umikot, gusto ng hayop na mag-iwan ng huling regalo sa ating malupit na bida, isang mainit, matigas at kulay abong tae. Nanginginig at walang masabi, tahimik niyang tinanong ang sarili, ano ba itong nangyayari? Pinanood niya ang tambak ng dumi bago muling tumingin sa masaganang lupa kung saan nakabaon ang kanyang mga ugat. Unti-unti, nagsimulang damaloy ang pawis sa kanyang mukha habang unti-unti niyang naunawaan ang kahulugan ng karaniwang ngunit nakakakilabot na asal ng hayop. Nang tuluyang tanggapin ang katotohanan, naramdaman niyang tila naging mapatla at kulay abo ang buong mundo, katulad ng kulay ng tambak ng tae kung saan nagmumula ang nutrisyon ng mayamang itim na lupa. Kahit na naging halaman na siya, ang katotohanan na lumaki siya bilang isang bulaklak sa dumi ng kabayo ay medyo mahirap tanggapin. Hindi siya makapaniwala na noon ay naisip niyang masarap at malambot at masarap ang itim na lupa. Sa ganitong sitwasyon, halos hindi niya mapigil ang magsuka. Samantala, ang mga natitirang bulaklak na nakaligtas ilang pulgada lang mula sa kanya ay namumulaklak sa kaligayahan sa ilalim ng araw. Siyempre, siya rin ay namukadkad, ngunit may bagong pagbabago sa kanyang anatomiya. May mga bagay na parang ngipin sa gitna ng kanyang petals. Paminsan-minsan ang mga bulaklak sa paligid niya ay naglalabas ng nakakatakot na ekspresyon sa kanya. Hindi man lang nila tinangka na itago ang kanilang sama-samang pagkasuklam sa ating batang halaman. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang napakalaking salamin, tila isang eksena na galing sa mga nobela at manhwa na madalas niyang binabasa. Ngunit ang kanyang nakita sa refleksyon ay kakaiba at nakalulungkot. Ganito na siya ngayon, isang namumukadkad na bulaklak na may malaking bibig. Sa isang kakaibang alaala, naalala niya ang dating buhay niya, kung saan ang tanging libangan niya ay paminsang paglalaro ng video games kasama ang mga kaibigan. Noong mga panahong yun, hindi siya magaling sa mga laro. Malinaw niyang natatandaan kung paano siya paulit-ulit na natalo ng isang Venus flytrap. Tila ba, kahit saan siya lumingon, palaging may kapalarang masama. Hindi nakapagtataka na lahat ng tao ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang titig sa bakura ng bulaklak na ito. Hindi lamang siya mas maikli siya ng nakakatakot kumpara sa iba, at higit pa roon mukha siyang lubos na kakaiba. Abala siyang pinagmamasdan ang sarili, puno ng pag-aalinlangan at pagkailang sa bago niyang anyo, kaya hindi niya agad napansin ang mas nakapagtatakang pangyayari. Isang salamin ang basta nalang lumitaw sa harap niya na tila walang dahilan. Ibig bang sabihin nito may kahulugan? Tabulong niya sa sarili habang marahang tinusok ng daliri ang salamin. May halong pag-iingat. Ngunit sa pinakabanayad niyang paghipo, ang salamin ay tila nagkadurog-durog at naglaho sa mismong hangin.
Kasunod noon ay lumitaw ang isang mahiwagang abiso sa kanyang isipan na detect ang host matagumpay na namulaklak at pumasok sa juvenile stage, ang flower system ay automatikong na-activate. Ito na marahil ang magandang balitang matagal na niyang pinapangarap at matagal na niyang hinihintay. Ang araw na ito, ang araw na sa wakas ay dumating na ang kanyang system upang tulungan at gabayan siya sa proseso. Ang kapaspalad at nakakatakot na system na nangungulangot pa companion na si Rehua ay na-deploy upang tulungan ang mahal na user. Ang ating plant bro ay nagngangalang Juan, kasalukuyang nasa juvenile stage bilang isang big mouth flower na may taas na 0.3 metro at may ranggong ordinary plant. Wala siyang special genes, defensive skills o special abilities at tanging isang attacking skill lamang ang taglay swallowing. Nang mabasa ni Juan ang lahat ng nakalista sa kanyang mga katangian, muntik na siyang himatayin sa gulat. Maging ang flavor text na nagsasabing siya ay isang bulaklak na itinanim sa dumi ng alpaka ay tila isang insulto at higit sa lahat. Nakakatakot talaga itong si Rehua. Pakiramdam ni Juan ay nagkamali ang buong system. Hindi ba't dapat siya ang magiging tagapamahala ng mundo? Ang tila laid-back king na may built-in na cheat system na lifestyle ay unti-unting sumasapit sa kanyang harapan. Mas mabuting sumuko na ang iba pang maliliit na halaman sa pagtatangkang makipagkumpetensya sa kanya para sa masarap na liwanag ng araw. Habang siya'y nagbabad sa glow ng paparating na tagumpay, muling lumitaw si Rehua. Habang pinipitas ang kanyang ilong, tinatawag si Juan na master at tinanong kung nais ba niyang i-enhance ang sarili. Maaari niyang piliing palakasin ang isa sa 6 na pangunahing bahagi ng kanyang katawan: flower, stem, leaves, roots, fruit, seeds. Mukhang tama nga ang kanyang hinala. Maaari niyang i-level up at i-enhance ang kanyang katawan nang walang alinlangan. Pinili niyang i-upgrade ang stem. Umaasang lalaki siya ng higit upang mas epektibong makapag-sunbathe. At ginugol niya ang 100 evolution points para rito. Ang paggastos niya ng 100 evolution points para i-enhance ang stem ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ang kanyang paglago ay nangyayari real-time. Tila ba ang kanyang katawan ay unti-unting naiinat. Matagumpay ang stem enhancement, tumaas ang kanyang taas ng 0.003 metro. O 0.003 lamang, halos kasing liit ng haba ng isang maliit na insekto. Lahat ng pagmamalaki at panunukso niya sa mga bulaklak sa paligid ay nagbunga lamang ng 3 mm na pagtaas. Halos hindi naman ito kapansin-pansin kahit sa pinakamalawak na sukatan ng metro. Muli napaisip siya na tila binigyan siya ng isang sobrang pangit na system. Si Rehua na abala pa rin sa pagpipitas ng kanyang ilong, ay tiniyak sa kanya na ito pa lamang ang una sa napakaraming upgrades. Paliwanag ni Rehua, dagdag pa niya, ang 100 evolution points ay masyadong kaunti para magdulot ng anumang malaking pagbabago. Kahit pa binigyan siya ng sistemang ito upang mag-evolve sa ganitong bilis, ay baka hindi man lang niya malampasan ang mga matataas na bulaklak sa paligid. Habang patuloy siyang nagreklamo at walang tigil sa pagdadaldal tungkol sa kawalang katarungan ng lahat, isang putakti ang dahan-daang lumilipad papalapit sa flower bed. Si Juan, na malungkot at nadidismaya sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ay simpleng walang gana niyang tiningnan ang kulisap at mahina niyang binalaan ito na huwag sana siyang tutusukan o kung ano paman. Ang pagkadismaya ni Juan sa kanyang sitwasyon ay mabilis na nagbago mula sa kalungkutan tungo sa unti-unting sumisibol na galit.